Nasawi ang isang baguhang sundalo ng 6th Infantry Battalion habang sumasailalim sa isang reception ceremony sa mismong headquarters ng Philippine Army sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Isa sa mga tinitingnang anggulo, posibleng may nangyaring pang-aabuso. Si Paul Montibon magbabalita. Kinilala ang nasawi na si Private Charlie Patigayon, 22 anyos, residente ng Lanao del Norte. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumailalim si Patigayon at ang iba pang bagong sundalo sa serye ng physical exercises bilang bahagi ng tradisyon ng Philippine Army sa pagtanggap ng mga bagong miyembro. Ayon kay Major June Mark Matugas, Chief ng Public Affairs Office ng 6th Infantry Division, pawang mga otorisadong ehersisyo lamang ang isinagawa, kabilang ang Army Dozen, squat thrust, push-up at sit-up. Napag-alamang nawalan ng malay si Patigayon sa gitna ng aktibidad at agad na isinugod sa pagamutan. Batay sa kanyang death certificate, kidney failure ang itinuturong sanhi ng pagkamatay. Mariing kinundina ng Philippine Army ang anumang uri ng karahasan o pang-aabuso sa kanilang hanay. Giit nila mahigpit nilang ipinatutupad ang Anti-Hazing Act of 2018 at walang puwang sa organisasyon ang anumang gawain na naglalagay sa panganib ng kanilang mga tauhan. Sa ngayon, 2 opisyal ng 6th Infantry Division ang inalis sa pwesto habang patuloy ang masusing investigasyon. Bukod dito, 21 enlisted personnel ang iniimbestigahan para sa posibleng kapabayaan o pagkakasangkot sa insidente. Tiniyak ng Philippine Army na kanilang ipagpapatuloy ang investigasyon at pananagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas alinsunod sa umiiral na pangapatakaran ng militar at batas sibil. Nakikipagtulungan na rin ang pamilya ni Private Patigayon sa investigasyon at kasalukuyang kumukuha ng opisyal na autopsy report sa tulong ng lokal na pulisya sa Cotabato City. Patuloy ang investigasyon ng Philippine Army sa insidente habang umaasa ang pamilya na makakamit ang katarungan para sa kanilang mahal sa buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News.